Dear Mommy Onyx, umpisahan, Mommy Onyx, ang aking bigyan nyo ng oras ang aking liham ng nakaraan. Mommy Onyx, nung panahon na narinig kong umiyak ang aking anak at dahil na rin sa sama ng aking loob, dahil sa pangamba na baka buntis ako ulit, natakot ako, Mommy Onyx, dahil plano ko na talaga na hiwalayan si Verhel at magpakalayo-layo na ako. Dahil ayaw ko nang makisama sa kanya, Mommy Onyx. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga panahon na yon. Kaya nung umiyak ang aking anak, Mommy Onyx, umiyak na rin ako para na rin maibsan ang aking nararamdaman na galit na nasa loob ko, Mommy Onyx, na gustong kumawala pero hindi ko alam kung paano. Kaya nung marinig ni Verhel, Mommy Onyx, na umiyak yung anak namin at nakita niya na umiyak na rin ako, nakita ko sa kanyang mga mata, Mommy Onyx, at sa kanyang boses na sobra siyang nag-alala. Nagtanong siya kung anong nangyari, pero iyak lang din ako ng iyak hanggang sa... Tahan na, baby. Huwag ka na umiyak. Huwag ka nang umiyak. Tahan na. Tahan na. Tahan na, baby. Vicky, bakit ka umiyak? Ha? Bakit umiyak? Bakit umiyak si baby? Ano nangyari sa'yo? Vicky, magsalita ka. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari? Bakit ka umiyak? Diyos ko. Ano, baby? Vicky, magsalita ka. Ano nangyari? Ha? May masakit ba? Kailangan mo na ba? Manahimik ka, Verhel! Manahimik ka! Kung hindi dahil sa iyong punyeta ka, hindi sana ako magkaganito. Mamatay ka na sana! Ayoko na, bakit tayo pagmumukha mo? Nang dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Yung nararamdaman ko, hindi sana ganito ang buhay na maranasan ko. Sana mamatay ka na lang. Sana madisgrasya ka. Ayoko na. Ayoko na, Verhel. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Vicky, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Ano pa bang kulang na ginawa ko sa'yo, Vicky? Bakit hindi mo ako mapapatawad sa lintik mo na yan na galit sa akin? Lahat naman, Vicky, ginawa ko para sa'yo. Para sa anak natin. Kahit pagod ako, walang makain pag uwi ko dito sa bahay dahil hindi ka nagluto, hindi ka naglinis, hindi ka naglaba, wala kang ginagawa. Kundi lagi mong sinasabi na may bata kang inalagaan. Tiniis ko yun, pero... kulang pa ba, Vicky? Kulang pa ba ang pinakita ko sa'yo pagmamahal? Pag-aalaga? Pagtatrabaho ko? Kulang pa ba? Ano pa bang dapat kong gawin, Vicky, para mapatawad mo ako sa ginawa ko sa'yo? Puro pagmamahal ang pinakita ko sa'yo, pero kulang pa ba? Sabihin mo sa akin, kulang pa ba? Oo! Kahit anong gawin mo ay hindi sapat! Verhel, hindi sapat! Dahil hindi mo alam kung ano yung nararamdaman ko! Hindi mo alam! Vicky, Hindi mo alam! patawad, pero... Tama na! Tama na, Vicky, tama na! Oh, Vicky! Ba't nauwi ka dito sa Bulacan? Anong problema? Nasaan si Verhel? Nasa labas ba? Ilagay mo muna yung baby. Natutulog pala. Dito mo lang ilagay si baby.
Diyan, lagyan mo dyan sa sofa. Anong problema? Ba't nauwi ka? Ha? Si Verhel, nasa labas ba ha? Nay, pwede ba dito muna kami? Ayoko munang makipagsama kay Verhel. Nay, buntis ako ng pangalawang baby ko. Pero gusto ko magtrabaho para naman maibsan yung nararamdaman ko, Nay. Nag-away na naman kayo ni Verhel, ano? Inaaway mo na naman siya. Sigurado yan. Ikaw yung mangangaway, tapos ikaw lang din yung mag-alsa balutan. Ay naku, bata ka. Ayusin nyo yung dalawa. Hindi pwede sa kunting gusot ay tatakbo ka sa akin. Hindi yun pwede, Vicky. Ayusin nyo yung dalawang mag-asawa. Ano bang pagkukulang ni Verhel sa'yo? Palagay ko mabuti naman siyang tao at inalagaan ka niya ng maayos. Nagtatrabaho naman yung tao. Napag-usapan nyo na ba ang tungkol dyan sa gusto mong magtrabaho ulit? Kung kaya mong magtrabaho, di sige. Kung okay lang sa amo mo na habang nagluluto ka na buntis ka, di sige, bakit hindi? Makakatulong din iyan sa income yung dalawa ni Verhel. Anong sabi ni Verhel dyan sa sinabi mo na gusto mong magtrabaho ulit? Okay ba sa kanya? Ha? Ay, ewan ko ba doon, Nay? Wala akong pakialam, Nay, kung gusto niya, sang-ayon siya, o hindi siya sang-ayon, o hindi niya gusto ang magtatrabaho ako ulit. Ang mahalaga, kikita ako. Pandagdag sa kita niya. Ilang buwan na lang, Nay, iluluwal ko na tong bata. Mabilis lang iikot ang panahon, Nay. Wala pa kaming ipon. Basta, Nay, magtatrabaho ako ulit. At saka, kinausap ko na yung may-ari ng factory. Wala naman daw problema sa kanya hanggat kaya ko daw na magtrabaho sa kumpanya nila bilang isang tagapagluto. Wala daw problema. Magtatrabaho daw ako kahit anong araw ko ako mag-umpisa. Mas mainam yun, Nay. Para may dagdag kita kami ni Verhel. Ang konti lang nang binigay niya sa akin, Nay, para sa pagkain namin at saka sa panggatas ng bata. Hindi na rin ako nagtatanong, Nay, kung magkano ba talaga yung kinita niya doon sa factory na pinagtatrabahoan namin noon. Ang malaga, nagbigay siya. Pero kulang pa din. Kaya, kailangan kong maghanap buhay din, Nay. Hindi pwedeng aasa lang ako kay Verhel. Malapit nang magdalawa yung baby namin. Ay, aba, kung ganun ang pasya mo, at sang-ayon naman si Verhel, di sige. Walang problema sa akin. Anak, ang pag-aasawa kasi, hindi pwede isang tao lang ang magdesisyon. Dapat kayong dalawa. Pag-usapan nyo at pagnilay-nilayan ang mga bagay-bagay bago kayo magdesisyon. Kasi kung padalos-dalos kayong dalawa magdesisyon, or kung isa lang ang magdesisyon at yung isang tao ay ayaw sa desisyon ng isa, hindi pwede yon. Dahil mayroong batang maapektuhan, lalo na't sabi mo, malapit na yung baby mo dyan sa tiyan mo, lalabas. Magkaroon ako ng pangalawang apo, kaya magtino na kayong dalawa. Huwag na kayo palaging nag-aaway. Diyos ko. Alam ba ni Verhel na papunta ka dito, ha? Ay, kahit hindi ko naman sabihin sa kanya, Nay. Alam naman niya kung saan ako pupunta sa tuwing lalayas ako doon. Talagang gusto ko lang magpahangin at saka marelax yung isip ko. Sa tuwing nakikita ko siya doon sa bahay, Nay, nag-aalburuto yung pakiramdam ko. Hindi ako mapalagay. Gusto ko siya talagang... gusto kong manakit. Sa totoo lang. Ako, Nay, hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Hindi ako masaya, Nay. Hindi ako masaya. Ay,
Na, siya. Kung ganun, di... Baka sundan ka rin dito at sunduin. Na, kumain na ba kayo? Kumain ka na ba? Na, halika dito sa kusina. Halika dito sa kusina at may pagkain dito. Halika, ipaghanda kita. Vicky. Opo, Nay. Susunod na ako dyan sa kusina. Ayusin ko muna itong hinigaan ni baby dahil baka lamukin siya, Nay. Siya, sige. Pagtapos ka na dyan, sundan mo ako dito sa kusina, ha? Dito tayo mag-uusap. Opo, Nay. Ay, sana hindi mo na kami sunduin dito ni Virgel. Sana hayaan niya muna ako dito kasi hindi pa rin talaga naglaho yung galit ko sa kanya. Diyos ko. Last na baby ko na ito. Hindi talaga pwede na susundan pa ito. Hindi pwedeng magbuntis ako ulit. Last na itong ipinagbubuntis ko. Last na. Vicky, gumising ka dyan. Buksan mo tong pinto. Sige na. Vicky. Po. Umaga na pala. Opo, Nay. Lalabas na. Aray ko. Masakit yung katawan ko. Anong oras na ba? Mag-alas 9 na pala. Napasarap yung tulog ko. Nay. Bakit? Vicky? Sinundo ka na ni Virgel. Anong ginagawa mo dito, Virgel? Umuwi ka. Ayoko umuwi muna. Vicky, hindi pwede. Kailangan kita doon sa bahay. Virgel,